Hypothesis. Ano ba ang meaning ng hypothesis? Sabi nga, ayon sa siyensya, ang hypothesis is an idea or explanation that you test through the study of experimentation. Base nga sa science, kailangan number one, may idea ka. Ano ba ang idea? Ito yung meron kang stock knowledge, meron kang kaalaman sa inyong experience, at kaya mo siyang ipaliwanag. At syempre, hindi rin mawawala ang pag-aaral nito at gagawin mo siyang experimentation. Sabi nga, kahit man hindi sa science, ang hypothesis ay base sa teorya at panghuhula. Ano ba ang teorya? Or theory na sinasabi sa English. Ang teorya, ito ay mga nakaraan or merong pinagbasihan ang inyong mga ginawa. Ang guess naman, ito ay panghuhula. Pwedeng i-admit, pwedeng hindi. A hypothesis is something more than a wild guess but less than a well-established theory. Alala natin na pag sinabing wild guess, ito ay pwedeng hulaan ng mga marami, pero ito'y wala ring basihan sa teorya. Ano naman sa science? Ito'y sa science ulit, sabi nga, a hypothesis needs go through a lot of testing. Pag sinabi mong lot of testing, kailangan maraming pagsubok ito sa mga hypothesis bago ito'y sabihin ng teorya. Ang hypothesis naman ay kailangan may assumption bago ito bigyan ng ebidensya. Sabi nga, a hypothesis is an assumption that is made based on some evidence. Ulitin ko, pag sinabi mong assumption, meron kang inaasahan na gagawin or mga bagay na testing bago to maging ebidensya. Ano ba yung characteristic of hypothesis? Sabi nga, the following are the characteristics of the hypothesis. The hypothesis should be clear and precise to consider to be reliable. Ibig sabihin, dapat ang hypothesis mo ay maliwanag, maayos, klaro, at dapat to ay eksakto, at dapat dito ay reliable. Pag sinabi mong reliable, ito ay tama at kaangkop-angkop. If the hypothesis is relational hypothesis, then it should be stating the relationship between variables. So, pag sinabi mong variables, meron tayong pinagbabasihan na dalawang klase. Halimbawa, may kinalaman ba ang age sa iyong blood pressure? So, ang age natin, ito yung first variable natin. At yung Y natin, ito yung blood pressure. Okay, sa pangalawa naman, yung X natin, sleeping hours. Meron bang kinalaman ang sleeping hours sa height natin? So, yung height, ito yung pangalawang variable. Ang X natin, halimbawa, yung intelligence IQ, meron din bang kinalaman sa education knowledge natin? So, ito yung sinasabing relationship between variables. The hypothesis must be specific and should have scope for conducting more tests. So, dapat, pag meron tayong hypothesis, kailangan to specific, meaning precise, exact, or tama, bago tayo mag-conduct pa ng maraming eksperimento. Sabi nga, the way of explanation of the hypothesis should be very simple and it should be understood. O dapat, kailangan kung gagawa tayo ng hypothesis, simple lang. Pero dapat ito'y nauunawaan or naiintindihan. What are the sources of hypothesis? Pag sinabi mong sources, meron siyang pinagkuhaan. Ano yung mga batayan natin para hindi tayo mahirapan gumawa ng hypothesis? So, number one, the resemblance between the phenomenon. Pag sinabi mong resemblance, it is a way in which two or more things are alike. Dalawang bagay na magkapareho pero meron din pagkakaiba. Ang phenomenon naman,
Ito yung fact or situation habang inobserba mo sa araw-araw na pangyayari. Observation from past studies. When we speak about past studies, ito yung mga batayan ng mga nakaraan, whether it's a local history or foreign history. Present-day experiences. Pag sinabi mong present-day experiences, siguro din yung na araw-araw yung ginagawa at araw-araw yung obserbahan. And from the competitors. Pag sinabi mong from the competitors, meron din silang alam dun sa mga bagay na ginagawa mong hypothesis. Kukuha ka rin ng mga observations sa kanila, baka meron kayong comparison studies. Next will be scientific theories. Ano ba yung scientific theories? Marami tayong scientific theories, halimbawa yung Big Bang Theory, mga Hellenism Theory, yan, possible yan sa mga hypothesis natin. Dapat, kung gagawa ka ng hypothesis mo, related to the scientific theories na napili mo. And the last, general patterns that influence of thinking process of people. Ibig sabihin, dapat malakas ang ating influensya kung ano yung mga iniisip ng mga bagay ng ibang tao. How will hypotheses help in scientific method? So these are the following steps that are involved in scientific method. Paano natin siya gagawin? Number 1, formation of question. Pagka gagawa tayo ng hypothesis, siguruhin natin na maganda yung mga questions na ginagawa natin. Dapat it should be related in hypothesis. What are the background? What are the historical studies? And what are the local studies? Isa yan sa mga good question for hypothesis. Doing a background research. Alam naman natin, pagkagagawa tayo ng hypothesis, alam natin yung local history and foreign history. And then, creation of hypothesis. So, nag-uumpisa na tayong hypothesis, pero ang hypothesis is an educated guess. Wala pang siyang pinagbabasihan kung tama or mali yung ginawa mo. And magde-design tayo ng experiment. So, dapat, when we speak about design, meron kang plano, meron kang pinagbabasihan, at anong klaseng experiment ang gagawin mo. And next, magko-collect ka ng data. How will you collect a data? Halimbawa, magsisurvey ka sa isang school or eskwelahan, nakukuha ka ng mga batayan kung ito ay dapat kuhain ng data. Age, date, name, family background. Yan yung mga example of collection of data. And the last will be result of analysis. Siyempre, kailangan yung mga ginawa mong hypothesis, bibigyan mo siya ng analysis kung tama or mali yung ginawa mo. At higit sa lahat, isa-summarize mo yung experiment mo. Pag sinabi mong summarize, ito hindi naman pwede kagad perfecto. Pwede kang mag-eliminate or pwede kang magbawas. As long as tama yung ginawa mong experiment. And higit sa lahat, kailangan may communication yung result mo. Ibig sabihin, final the result. Doon mo makikita kung tama yung hypothesis na ginawa mo. So what are the functions of hypothesis? So these are the functions of hypothesis. Number 1, hypothesis help in making an observation and experiment possible. So alam naman natin, dapat magaling tayo sa observation. Pag sinabi mong observation, ginagabayan, sinusundan, pinagmamasdan. Alam naman natin, posible tayong makagawa ng experiment. Pangalawa, it becomes the start point for the investigation. So pag meron na tayong experiment, hindi natin may iwasan na mag-imbestiga sa ating ginawa. Hypothesis helps in verifying the observation. So alam naman natin, when it comes to hypothesis,
bine-verify natin ang ating ino-observe. And pinakalas, it helps in directing the inquiries in the right direction. So pag alam naman natin tama ang ating hypothesis, ito'y nagbibigay ng tamang daan sa ating mga ginawa.